ka po namin sa umagang ito. Kapatid, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. I believe tayo po ay dumating sa lugar na ito, bitbit po natin ang pasasalamat. Amen? Sino po dito ang pinagpala ng Diyos noong nakaraang linggo? Pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? May pinakamalakas na palakpak, kapatid. Oh, hallelujah, Lord. And we believe that today is the day that the Lord have made. That is why we are going to rejoice in it. Amen? Kaya kapatid, kung kinakailangang sumayaw, isayaw mo yan sa Panginoon. Hallelujah. And let us worship our King. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yes, Lord. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aside, I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. Yes, oh Lord. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Have made, I will rejoice and be glad in it. Have made, I will rejoice and be glad in it. Oh yes, Lord, I won't worry about tomorrow. Oh, oh, oh. Behind, I'm giving my hopes and dreams to you. Yes, we are giving it to you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Stand upon your truth. Come on, church. And all my days I'll live for you. Once again, I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. Oh yes, we will stand in your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. And all my days I live.
that with all that I am. Oh yes, Jesus, we are going to rejoice in you. This is the day you made, and your mercies are new. This is the day you made, I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. Oh Lord, so my heart will sing, and with everything, once again, this is the day. This is the day you've made, and you're, oh yes, Lord. This is true. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad. There's a supernatural. Up in my heart, up in my heart, the sound it has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, and with everything, I will praise. You are good. Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon? And we declare that this is the day that the Lord has made, and we are going to rejoice. Hallelujah. Come on, let us sing. This is the day you made. Oh yes, Lord. I'll rejoice in you. This is the day you made. Whatever comes my way. This is the day you made. I'll rejoice in you. This is the day you made.
on, church! Clap your hands to the Lord! Purihin mo ang Diyos na buhay ngayong umaga. Kulang pa yan kung para yan sa Panginoon. May ilalakas pa yan, kapatid. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Truly, Lord, katulad po ng sinabi ng mga awitin kanina, we are trusting in whatever you say, oh God. Lord, yung mga takot, Panginoon, hindi po yan ang nananaig sa amin. Amen? Kaya po kami ay naririto sapagkat nagtitiwala kami na Lord, yung kinabukasan namin ay hawak mo. Lord, we trust in whatever you say. And we stand in your truth, oh God. Hallelujah. Oh Jesus, truly Father, hindi po kalugihan ang pagtitiwala sa iyo. Hindi po kalugihan ang paglilingkod sa iyo, Diyos. Lord, ano man po ang mga problemang meron kami, thank you for sustaining us every day. You are the very reason why we stand, oh God. You are the very reason why we live, oh God. Kaya Panginoon, kulang pa po. Kulang pa ang buhay na ito. We just want to give you the best, oh God. We just want to give you the highest praise, oh God. Come on, church. You give God what is due to Him. You give God what is due to Him. Oh, hallelujah. At ito po ang salita ng Panginoon in Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, because this is our true and proper worship. Kaya kapatid, as you stand and as you welcome for God's presence to invade you, isipin mo na yung buhay mo, yan ang living sacrifice. Ito lang ang kaya nating ibigay sa Panginoon. At hindi nito kayang tumbasan lahat. Amen? Kulang pa buhay natin. Kaya sikapin po natin. And that as we worship God, makakaabot ito sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah, Lord. Lift your hands to God in you. Yes, Lord. My comfort when I'm weak, trust in you. Through storms and raging sea, faithful, you're my God. You're the glory and my day. It leads me in your ways forever. Yes, Jesus. And as we sing, and I live to worship
us, oh God. You are our comfort. And we trust you, God. Through storms and raging seas, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I
ang Diyos, kapatid. Karapat-dapat ka, O Diyos. Hallelujah. Deserve all praise.
Father, your presence is really burning a fire in our hearts, O God. Kaya Panginoon, nais po namin magpasalamat sa iyo. Salamat po sapagkat napakasarap at napakainam mong purihin, Panginoon. Hindi nyo kami binibigo, O God. And as we worship you continually, O God, as we hear your words, Lord, may it be a fire that will change our lives continuously, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-excite sa pakikinig ng iyong salita. Kaya Lord, patuloy niyo po kaming samahan hanggang sa matapos ang gawain ito. Sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na mabuting pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord God Almighty. Nagulat ako. Sabi ko, wala nang atip dito. Wow, ang ganda, no? Talagang, really, God is good. Amen? Hindi lang siya good, He is very, very good. Amen! Hallelujah! To God be the glory. Praise the Lord God Almighty. Hallelujah! Mga kapatid, this is the day that the Lord has made. And then, we will rejoice. Happy ba tayo ngayong umaga? To be in the presence of God? Yes, amen. Hallelujah. Dahil wala ng pinakamasayang lugar kundi sa harapan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Amen. Good morning sa lahat po. Magandang umaga sa lahat at salamat sa Diyos because binigyan niya tayo ng magandang panahon, magandang lugar, safe na lugar, lugar na kung nasaan ma-feel natin ang presence ng Panginoon. Amen! At sa umagang ito, mayroon ba tayong mga bisita? If there is, please hining kong tumayo ka para ma-recognize at maipag-pray ka namin. Wala ba tayong inimbitahan? Wala ba tayong nakausap? Wala ba tayong nabisita? But there is someone inside us, and it was the presence of God and His Holy Spirit. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord, amen. Yes, Lord, amen. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Glorify your name, Lord. Alam mo, gusto ko, how I wish today, kapatid, na ma-practice ko na talaga yung 35 minutes lang ang preaching. And so, the topic na binigay sa akin ng Panginoon is about abundance. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo ba yan? Parang ayaw niyo. Kasaganaan. Di ba ang sarap nun? Ano nang maganda? Kasaganaan or kasalitan? Salitan. Tama ba yung Tagalog ko? Kasalitan. Yung kadukaan, kagutuman, at kung ano pa. Sobrang silaw ngayon dito. Sobrang liwanag. Wow, praise the Lord. Mga kapatid, abundance. Abundance, ang first natin po pag-usapan, tatlo po yan. Number 1, abundance, its source. Ayan. Saan nagmula? Saan po ba pinanggalingan? Saan ba ang pinanggalingan o pinagmulan ng kasaganaan? Diba? Maganda yung maintindihan natin, pero alam ko tumatalakay na sa isip natin. As a human being, tulad ko, kapatid, alam ko na kung ano na sa isip natin. And so, meron po akong ipapakita na sinasabi, people says, tao to ha, tayo to, wealth comes from hard work or kasipagan. Diba? Ayan. Comes from hard work. Sige po, ipakita natin. Industrious, ayan. Hard, yan. Business abroad, money in.
Ano yung money interest, yung mga nagpapautang, hindi ko kasi alam kung paano yun eh. Sari-sari store. So ito po ang sinasabi ng tao, ito pong sinasabi natin. At ito po ang nasa isip natin kung bakit tayo po ay nagkaroon ng kasaganan, di ba? Sa totoo lang. Walang biro-biruan, sa totoo lang. Marami ako nakausap na mga tao, mismo ako, before, yung alam ko. Kaya ang tao ay nagkaroon ng kasaganaan sa buhay dahil masipag siya. Ang gabi ginagawang araw, ang araw ginagawang gabi, hats hindi na matutulog. Diba? Yan, ito ang dahilan ng kasaganaan. Pero kapatid, tingnan po natin ngayon ang salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ang magbubukas ng ating kaisipan sa katotohanan. Amen. The source of abundance. According to Deuteronomy chapter 8, verse 18 lang po ito, pero kinuha ko pang verse 17. Ayan. So verse 18, yun talaga ang versikulo. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does this because He is still faithful today to the covenant that He made to your ancestor. Let's pray. Oh, hallelujah! What a wonderful God we serve. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa umagang ito. Binigay niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong salita patungkol sa kasaganaan. And therefore, Lord, we just pray, Panginoon, that you will help us, Lord, to understand everything, Panginoon, na dapat namin malalaman sa umagang ito. And Lord, I pray that you will just touch the heart of your people, Lord. Father, I pray that the heart of your people will be open to your words, Panginoon, that they might glorify your holy name today, Lord. And Father, I pray, Lord, that you will bless the message that you have given to me today. Father, we thank you so much, Lord, and I pray that you will guide me, that you will help me, that you will be with me, Lord, in sharing, in delivering your words. Father, we thank you so much. Be with us with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. So ang sinasabi po dito, kapatid, remember, hindi pala sa mga hard work natin, hindi pala sa lahat. Ang sabi pala dito, remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich, or the ability, makapatid, to become rich. And He does this. So mga kapatid, pag sinabi niyang siyang nagbigay, so ibig sabihin, kapatid, hindi talaga tayo. Ibig sabihin, kapag ninais ng Diyos ng isang tao, ay pasaganain niya ang buhay, gagawin niya at walang hadlang. Amen. Yes, amen, kapatid. Si Pacquiao lang eh. Who is Pacquiao? Hindi ba? Nagtitinda ng tinapay, sabi nagtrabaho sa construction, but then, di ba? May nakita ang Diyos sa buhay niya. Kung bakit siya, Lord lang ang nakaalam, kung bakit binuksan ng Diyos ang ganahan ng kalangitan at binuhos ang pagpapala kay Pacquiao. At ganon din po, mga kapatid, sa atin. Kaya sa pagpapatuloy natin, madidiscover natin, mga kapatid, na kung paano ang mga tao nagkaroon ng kasaganaan ay magkakaroon din tayo ng kasaganaan ng ayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Now, tinan po natin ang verse 17. Kinuha ko po sa Good News Bible. Verse 17, Deuteronomy 8:17. Sabi niya, He did all this so you would never say to yourself, I have achieved this wealth with my own strength and energy. Kasi ganyan ang tao eh. Kapag nakausap mo, uy, ang galing naman ng buhay nyo. Dati, ang hirap nyo, no? Ngayon, ay nako, ang sipag ang ginawa namin dyan. Patay-patayan talaga. Halos ipon kami ng ipon, ganun kami ng ganun. So, kailan nyo kapatid? Mali. Hindi natin alam. Ganun din ako noon. Na ang alam ko talaga, pag sumipag ang tao, ay talagang yayaman ka, magkaroon ka ng kasaganaan. Pero hindi. Maraming tao na mas sobrang sipag, night and day ang trabaho, pumunta pa sa abroad, but then, wala ang lahat. Hindi ko sinasabi sa iyo na
fake ang istorya. Mismo sa pamilya ko, may nakita ako. 7 times ang brother-in-law ko nagpunta sa abroad. Yes, at first, nakabigay ng gamit. Later on, wala lahat. At namatay siya, nawala. Ang nagpalibing pa sa kanya, ang brother niya, na engineer na dito sa Philippines. You see? Kaya kapatid, kung guwais ng Diyos na payamanin ang isang tao, payamanin niya. Siya yun. Kaya napaka-importante talaga na ang buhay natin naka-attach sa Panginoon. Kaya in verse 18 na Good News Bible, ito rin pong sinasabi niya. Huwag na rin dyan. Remember that it is the Lord your God who gives you the power to become rich. He does because He is still faithful. Kasi kapatid, ang Diyos ay nangako noon, no, sa kanyang mga anak, no, sa kanilang ancestor, na talagang tutulungan talaga sila. Sila po ay pagbigyan ng kasaganaan. Kaya, faithful sa today to the covenant that He made with their ancestor. Oh, wala sa dyan. Verse 17 and verse 18. Kasi kapatid, ulitin ko po, He does this because He's still faithful today. Hindi lang noon, hanggang ngayon kapatid. Kasi yan ang sinasabi ng Bible, even today. And I accept that word, even today, to the covenant that He made with your ancestor. So makita natin kapatid talaga na ang Diyos talaga ay napakabuti. Material blessings are one expression of God's care. Lahat ng mga naangkin po natin sa buhay natin kapatid, isang expression, kapahayagan na ang Diyos po ay nag-care sa atin. Now, in times of plenty, sa pag tayo po ay nasa kasaganaan, ito po yung naramdaman natin. We feel that our hard work have made us rich. Di ba? Ay, salamat kung hindi ko pinatapos ang aking anak na engineer, na doktor, na nurse, na ganito, at naka-abroad, hindi kami yumaman. Nagtiis kami. Wow, ha? Ang sagot ng Panginoon, but it is God who blesses us with abundance. Kapatid, it is He. Ang Diyos po ang nagpala sa atin ng abundance. And it is God who asks us to manage it for Him. Kapatid, ayan ang sinasabi. It is God who asks us to manage it for Him. Kaya kapatid, yung mga kasaganaan na tinanggap natin sa Panginoon, iningatan ba tayo, manage ba natin ng mabuti yun? Nang ayon sa kanyang kalooban? Yun. Di ba? O, iniyabang-yabang natin. Yung mga pagpapalang binigay ng Diyos sa atin ay hindi natin ginagamit ng mabuti. Hindi natin na-manage ng mabuti. It is He. So mga kapatid, kung hindi natin ginagamit ng mabuti yan, hindi natin na-manage, ito po. Don't forget that in your abundance, He will, sabi niya, don't forget God in your abundance or He will remove His blessing for you. Yan ang nakakatakot. Kapag hindi tayo marunong mag-manage ng pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, maaring tanggalin niya ang mga pagpapala niyan sa iyo. Sa anong paraan? Ang ganda ng trabaho mo. Manager ka, nagkaroon ng problema ang kumpanya, tanggal sa trabaho. Diba? Nadisgrasya ka, namatay ka. Maraming bagay. Yun ang kaparaanan ng Diyos, kapatid. Para tanggalin ang kayamanan sa iyo dahil hindi ka marunong mag-manage ng kayamanan binigay niya sa iyo. Diba? Kasi wala kang alaalang Diyos sa panahon ng kasaganan. Alam niyo kapatid, alam ko yan naranasan ko kasi yan, kaya ako nasasabi ko because it happens to me. Nung bang marami akong pera, nalaala kong Diyos? No! I have everything. Walang Diyos. Bakit? Kaya ko naman gawin ang lahat ng bagay Gusto ko ganito. Gawin ko. Diba? Kaya tama ang sinasabi ng Diyos talaga. Kapatid, nakalimutan ng tao ang Diyos sa panahon ng kasaganaan. Ito, source pa lang to Pinanggalingan.
Kaya pag hindi kapatid natin alalahanin ang Diyos, baka He will remove the blessing. Di ba? Ganda ng trabaho, bigla ka nagkasakit. Ang ganda ng trabaho, bigla ka nagkasakit. Makatrabaho ka pa? Wala na. Di ba? Bigla ang trabaho. Dumaan yung truck, kinalakad yung sasakyan mo, pak, patay ka. O, may trabaho ka pa? Wala na. Di ba? Ayan. Kaya remember, kapatid, that the most valuable things in life, your relationship with God, is free. Yun po, kapatid, ang kailangan natin. Ha? Alalahanin talaga natin ang pinaka ay ang ating relationship sa Panginoon walang bayad. Dahil kung gusto ng Diyos na payamanin ka, kapatid, yayaman ka talaga. Lalapit at lalapit sa iyo ang kayamanan. Alam mo ba kapag hinahabol mo ang pera tumatakbo? Kapag hinahanap mo ang pera, tinan mo, ang mga nagtitinda, ganun na lang, alas 4 ng madaling araw, ganun na lang, alas ano. Pero ganun pa rin, walang. Kapatid, I know na naintindihan nyo what I'm talking about. Amen! Yan. Then, secondly, kapatid, eto, abundance, it's danger. Huh? Pastora naman. Abundance, it's danger. Kaya sabi ko, what is the danger of abundance? May danger pala. Ang alam ko lang na danger sa abundance, kapag nalaman ng magnanakaw na marami kang pera, eto ka, hold upin ka, akyatin ang bahay mo, o kaya paglabas mo, sundan ka patay. Alam ko, yan ang danger. Pero sa Panginoon po, may ibang danger. Kaya, ano po ang danger, kapatid? Now, ang inasulat ko, no, how can we get in the way of our relationship with God? Ayan. Kasi po may danger, no? Sabi niya, paano masisira o ang ating mga kayamanan sa relasyon natin sa Panginoon dahil sa kayamanan na yan. Kaya paano, kapatid, buksan po natin ang Mark 10, 22 and 23. Yan. When the man heard this, gloom spread over his face, and he went away sad because he was very rich. 23. Jesus looked around at his disciples and said to them, how hard it will be for rich people to enter the kingdom of God. Diba, kapatid? Sinabi ng Panginoon, paano daw ba makapasok ang napakahirap daw pumasok ang ano. Now, bakit po, kapatid, may danger ang sinasabi ko diyan? May danger kasi po, kapatid, ang tao ay nagmumukhang pera na. Ang danger, kapatid, dito ay sisirain ng pera ang relasyon mo sa Panginoon. Di ba? Pag may pera ka na, parang wala ka na. Sinabi ko sa kanya ahead of time. Pag may pera ka, parang walang Diyos. Kasi hindi mo naman kailangan kasi mayroon ka eh. Di ba? Kaya sabi niya, when he heard this, ito po yung story, kapatid, ng rich man na nag-inherit ng kingdom of God. Grabe, kapatid, ang story, no? Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, Master, good teacher, ang ginamit niya. Good teacher, sabi niya. Lumuhod pa siya, kapatid. Tumatakbo siya at lumuhod. Grabe, ha? Ibig sabihin, ang isang tao na lumuhod sa isang tao sa isang pangangailangan, ibig sabihin, very needed. Diba? Talagang kailangan niya. Tumatakbo siya na makita si Jesus, lumuhod siya at sinabi, good teacher. Sabi niya, how can I inherit the kingdom of God? Kung tinatanong niya kung paano niya makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya nilingon siya ng Panginoon. Bakit mo ako tinawag mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo, kapatid, gusto ko i-post sandali dyan. Mabuti. Minsan, dumalaw ka sa isang kaibigan na may sakit, kamusta siya? Ang sagot, no, mabuti-buti na.
Samantala, ang Diyos nag-declare sa banal na kasulatan, walang mabuti kundi ang Diyos. Dapat palang sabihin natin, okay na siya. Dapat ang word na mabuti, it just belong to God. Namatay ang isang tao, napakabuti niyan. Napakabuti daw niyan. Samantala, walang mabuti, sabi ng Bible, kundi ang Diyos. No one is good except God. And then, doon po, isinalaysay niya, kapatid, ang buhay ng isang tao. Ang isang taong nangangailangan, mayaman na siya, kapatid, pero naramdaman niya na may isang bagay na kulang sa kanya, ang buhay na walang hanggan. Siguro naalaala niya, baka mamatay ako, paano ako? Kaya siguro naisip niya na pumunta kay Jesus para tanungin kung paano niya maangkin ang buhay na walang hanggan. Paano niya makamit ang buhay na walang hanggan. So, sinabi sa kanya ng Panginoon, alam mo ba ang commandment, ang kautusan? O sinabi ni Lord ng ganyan. Pagkatapos sabi niya, since I was young, I already observed it. Grabe kapatid, no? And then sabi niya, walang isa man sa commandment na sinira niya. Ang ginawa ni Jesus, tiningnan siya with a genuine love. Siguro kapatid, kaya sa tiningnan ng Panginoon ng genuine love, sa akin yon, it is because yung sinabi niya nga, since bata siya, inobserve niya na, he keep the commandment. Siguro nababasa niya at ganun, pero nababasa lang niya, alam niya, ang problema, walang gawa. See? Kaya nga kung walang gawa na ngawa, walang mangyayari, di ba? Dapat kung anong narinig mo, may gawa. Kung anong gagawin mo at may gawa. Siya, alam niya, he observed. Kaya, tingin ko, bakit siya tinignan ng Panginoon ng genuine love? It is because maybe natuwa ang Diyos sa sinabi niya. Pero Jesus broke the pride of this young man. Sinira niya. Ano sabi niya? One thing lack you. Isang bagay ang kulang. Go and sell your property. At ang mapagbilhan, ibigay mo sa mga dukha. At bumalik ka sa akin. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At follow me. At doon pumasok po ang salitang ito. In verse 22, when the man heard this, gloom spread over his face, and he went away sad because he was very rich. Mga kapatid, grabe ang pinakita niya kay Jesus. Kaya ginawa ni Jesus na utusan siyang go and sell kasi nais ni Lord makita ang totoong motibo ng kanyang puso. At nakita nga. Anong nakita? Na mas malaga ang kayamanan kaysa eternal life na hinihingi niya. Pero kailangan niya. Pero mas matimbang sa kanya ang kayamanan niya. Mga kapatid, yan ang pinaka-dangerous sa buhay natin. Na hindi natin pwedeng ipagpalit ang ating kayamanan sa buhay na walang hanggang na inoffer sa atin ng Panginoon. Nakalimutan natin that Jesus tried suffer in the cross of Calvary. He died because He loved you and me. He loved all the people. He loved the world so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen? Nakita niyo kapatid? Totoo. Parang hindi ako maniniwala pag sinabing mas malaga ang Diyos kaysa. Kita niyo kapatid? Halimbawa, may ministry ka, may trabaho, may sa Panginoon ka. Then God is calling you na mag-serve sa Kanya. Ang laki ng sweldo mo, ang taas ng rangko mo, sa palagay mo, sundin mo ang Panginoon? Kayo na lang ba kapatid ang magsagot sa tanong ko? Sa palagay nyo, totoo, i-give up mo ang trabaho mo at sundin mo ang Panginoon? I don't care. Pero ito lang sasabihin ko kapatid.
Pag nagtrabaho ka, siyempre may sweldo ka, may ano ka, may mga bonus ka, may Christmas ka. Sa palagay nyo, kaya kung sa Panginoon ka mag-serve, pabayaan ka? My God, no! Kapatid, sinasabi ko sa iyo, how many years I'm serving God? At first, because hindi ko pa sa kilala, talagang gintest kami ng Panginoon sa sobrang hirap. Pero mga kapatid, really God is good, no? In spite ng lahat ng kahirapan, niyakap ko ang salita ng Diyos. Tinarikunan ko ang kayamanan. Niyakap ko ang Panginoon. Pinabayaan kami ng Diyos. Oo. Kumain kami ng ganun. Oo, yes. Okay lang yun. Namatay ba kami? Hindi naman. Pumayat ba kami? Hindi naman. Pumangit ba ang mga balat namin? Hindi naman. Sabi nga nila parang mga sida daw ang balat ng mga anak ko. Diba? Hindi ka ba? Kasi kapatid, kung ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon kapag tinawag ka ng Panginoon, and you will just faithfully serve Him, hindi ka niya pababayaan. Alam ng Diyos, kapatid, na kung magtrabaho ka, yes, amen, hallelujah. To God be the glory, hallelujah. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Alam ng Diyos may pamilya ka. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang sweldo mo. Pagkatapos, pag binigay mo ang buhay mo, maging dukha ka. No, hindi yun, kapatid. Oh, sayang yung salita ng Diyos na God is love and God love us so much. Sayang yung salita niya. You know, God is a very faithful God in His promises and in His word. Kung ano sinabi niya, mangyayari. Kung yayakapin mo ang salita niya, kapatid, till the end of your life, makita mo ang resulta that God really is very, very good. Amen. Hallelujah. Praise the Lord God Almighty. Hallelujah. So mga kapatid, wealth can tempt us to declare independence from God. Yan. Tama kapatid? Wealth can tempt us to declare dependence from God. Jesus said, it was very difficult for the rich to enter the kingdom of God. Why? Because the rich, having their basic needs met, often become self-reliance. Lahat ng needs, nabibili. Lahat ng kailangan, nandoon. Ano nangyayari? Nagiging umaasa na lang sa sarili. Hindi na umasa sa Diyos. Umasa siya sa sarili. Oh, laki ng sweldo ko. Matigas yata si daddy. Magaling yata si daddy. Kumita. Yan. Kapatid, naging self-reliance. When they feel empty, they buy something new to try to fill the void that only God can fill. Pwede nilang bilhin ang isang bagay, kapatid, na parang ang Diyos din ang nagbigay. Their abundance and self-sufficiency become their deficiency. Ayan. Yung abundance nila and self-sufficiency nagiging their deficiency. Yan. Yan ang kahinatnan. Kakatakot, no? And the person, mga kapatid, the person who has everything on earth can still lack what is most important. Kahit ano pong sasabihin ng isang tao gaan sa kayaman, siya po ay may kulang din sa kanyang buhay. The most important is eternal life. Yan, kapatid. Hindi kasi naintindihan nung mayaman na ito na mamamatay siya, no? At ang lahat, all material things dito sa mundo, kapatid, mawawala yan. Kapag namatay ka ba, may madala ka kahit isa? Nothing. Alam mo, I came to realize, kasi tuwing magpadala ang brother ko sa Amerika, mga kumot, mga bedsheet, mga ganyan, akin lahat yun, akin lahat yun. Sabi ko, hindi, akin lahat yun, akin. No, alam mo, dumating sa isipan ko ano ba itong ginagawa ko?
Akin lang to, akin to. Maski maging isa, hindi akin to. Sasabihin, Gigi, akin na lang. Akin to yan, G, ito lang sa iyong gan. Akin, akin. Hindi na naisip ko. One day, pag mamatay ako, akin ba to? Saan kayo pupunta to? Di ba? Kaya ang ginawa ko, doon sa Bulacan, may kaibigan ako na tumutulong sa akin. Tumutulong sa akin mga alaga. Pag wala ako, sabi ko, gusto mo to? Siyang napakagandang kurtina na silk. Siya, ay, wow, sino ang ganda. Sabi ko, yun na lang to. Ito, gusto mo to? Kumot na parang pranila. Yung, ay, oo, maganda to kasi panahon ng tiglamig. Ang mga damit ko na, since 1940, alam mo naman ako kapatid, 20 years ago, ang mga damit ko, hindi kupas. Oo, ganun ako kaingat. At lahat ng mga binigay nyo, kapatid, iniingatan ko yan. Pero, this time, kapatid, hawas lahat. Pumunta sila sa bahay. Ilang pamilya yon, mga 4 na pamilya. Sige po, kung alin po yung mga gusto nyo, kunin nyo po. Kasi hindi ko naman sasuot. Kasi inisip ko, kapatid, Diyos ko po, pag namatay ako, anytime. Diyos ko po, sabi ng Panginoon ngayon, ayaw mo ipamigay, maraming tao, walang nangangailangan ng damit. Ayaw mo, ngayon saan pupunta yan? Kaya ngayon, pamimigay ko na. Diyos ko, natatakot. Nagkantuloy ako ng takot. Di ba, kapatid? Lahat ng tinatangkilik mo, madadala mo yan. Sobrang mahal mo yan. Pero ang tanong, kapag tinanggal ng Diyos ang buhay, ang lakas sa katawan mo, anong mangyayari? Saan mapupunta yan? Ni hindi mo alam kung saan pupunta yan. E di, mas mabuti pa ngayon, kung sino ang nangangailangan, i-share mo na. Amen! Diba? I-share mo na. At yak na magkaroon ka ng treasure sa langit. Diba? Kasi nakita ni Lord na namahagi ka. Yun ang utos niya doon sa mayaman. Go and sell. Sabi niya, at ang pinagbilihan, ipamahagi mo sa mga dukha. Kaya kung gawin natin yan, ay di ka pa rin nakapasok tayo sa salita ng Diyos. Diba? Oh Lord, hallelujah. Just praise the Lord. Glory to God. So walang mahalaga, kapatid. Isipin po natin that the person who has everything on earth can still lack what is most important, the eternal life. Kailangan siguruhin po natin ang buhay na walang hanggang. Dalawa po yan, kapatid, ang danger. The another danger, kapatid, is makikita natin dito sa Luke chapter 12, verse 14 and 15. Jesus answered him, "Friend, who gave me the right to judge or to divide the property between you two?" And he went on to say to them all, "Watch out and guard yourselves from every kind of greed, because your true life is not made up of the things you own, no matter how rich you may be." Wow, di ba, kapatid? Kasi doon sa crowd, may isang taong lumapit kay Jesus at sinabi niya na, tingnan mo, kapatid, hindi niya sinabi, inutusan niya si Jesus. Mark, pakinggan niyo po ang salita. Inutusan niya si Jesus na sabihin sa kanyang kapatid na ibigay na sa kanya ang kanyang mana na iniwan ng kanilang mga magulang. Inutusan niya. Kaya nung magsalita siya, alam niyo, siguro sabi ni Jesus, alam kaya ng taong ito kung sino ang kausap niya? Para utusan niya. And kapatid, tayo sa buhay natin, in our prayer, ito yung ginagawa natin. Inuutusan din natin ang Panginoon sa prayer. And that is mali. Kaya pala, hindi natutugunan ang ating prayer dahil
mali. Nais ng Diyos ayusin natin ang ating prayer. Hindi natin sa utusan. Kaya sabi niya, pag inutusan mo sa Lord, paano bang utos ang gagawin? Lord, gawin mo nga siyang mabait. Inuutosan mo siya, di ba? Dapat, kapatid, hindi inuutos. Hindi ganun ang pagsalita. Dapat, Lord, I pray, Panginoon, na sana maging mabait. Di ba? Mas maganda yon. Lord, I pray na gumanda sana. Hindi, Lord, pasaganain mo naman kami. Parang pag lang inuutosan natin na gumawa ang Diyos ng isang bagay. At sino tayo para mag-uutos sa Panginoon? Kaya dito, talagang nirebuke siya ng Panginoon. Sabi niya, sino? Sabi ni Lord sa kanya, sino ang nagbigay sa akin ng karapatan para mag-judge at mag-divide ng inyong mana? Rebuke niya yung tao. Kaya sa ating kapatid, madalas para tayo nire-rebuke ng Panginoon. Inuutusan natin. Huwag natin sa utusan. Kundi, kung may kailangan tayo, Lord, I pray, Panginoon, na sana gumaling po ito. Lord, I pray na huwag natin utusan ang Panginoon. Kasi dito, nire-rebuke niya ang tao. Nire-rebuke niya. Sino nagbigay sa akin ng karapatan para maging judge at mag-divide ng inyong mana? Diba? Kaya, mga kapatid, yan pong sinasabi niya ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, he went on in verse 15, he went on to say to them all, watch out and guard yourself from every kind of greed, because your true life is not made up of the things you own, no matter how rich you are. Mga kapatid, ang parable po ng rich fool, yung pong the parable of the rich fool, itong parabulo ng isang mayaman na hangal. Sabi niya, may mayaman na siya. So, yung time na yan, nag-harvest siya ng marami. Nag-increase ang kanyang mga ani, dumami ang kanyang ani. Sabi niya, ano ang gagawin ko dito? Wala na siyang papaglagyan. Ang plano niya, sirain ko ang aking kamalig at palakihan ko pa. So, mga kapatid, palakihan pa daw niya ang kanyang kamalig. Nung napakawan na siya, ayan, nakapasok na, ayan. Sabi niya sa sarili niya, yan, sabi niya, marami ka na, habang buhay ka na hindi kukulangin. Ang gagawin ko, sabi niya, is to eat, drink, at magsaya. Anong sagot ng Panginoon? Hangal! Ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. Grabe, no? Kapag hindi pala natin naintindihan ang salita, nakakatakot. Ako nalidigan ako ng takot, yung mga ganyan na mga salita. Na parang wala ka nang naisip na iba, kundi kasakiman. Ang dami mo na, wala ka man nang naalaala, saan ba ito nanggaling ang kayamanan ko? Hindi man lang niya naalaala ang Diyos sa panahon na, wow, ang ganda ng ani ko. Lord, salamat. Hindi mo lang tumingala sa langit nagpasal. Wala siyang dapat pasalamatan dahil ang ganda ng ani niya, ang dami niyang naani. Ganon din ang nangyari sa atin. Kapag tayo ay marami na, wala na tayong naalala, kundi sarili lang natin. Ang dami ko ng pera, mag-abroad ako. Ang dami ko ng pera. Nak, huwag kayong mag-alala. Sige, ilang car ang gusto nyo? Anong ano nyo? Sige, ang bahay natin, palakihan pa natin. Pambudiga, paanuhan pa natin. Diba? Wala ka nang inisip mo ni mine. Yun ang sinabi ng Panginoon, watch out for the greedy. Greed, sakim. Yan. Kaya ano sabi ng Panginoon? Hangal, ngayong gabi, kukunin ko ang buhay mo. See? Kapatid, sana po maintindihan natin ang mga salita ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa atin is maganda. Pero sinisira natin ang plano ng Diyos. Sana ibalik natin, ayusin natin. Amen! Kaya, ang sagot ng Panginoon doon sa batang lalaki, sabi niya, problem like this often brought to the rabbis for them to settle. Hindi siyang judge, hindi siyang dapat, ang sabi ni Lord na, nung panahon na yan, even sa panahon natin ngayon, kapag hatian ng mga mana, dapat dinadala sa korte yan. Doon sa husgado yan pinag-uusapan.
Hindi sa isang tao. Nung grabe ang ano niya sa Panginoon. Pero ginawa yan para kapatid may pag-aralan tayo. Amen. Kaya ang response ni Jesus Christ ay hindi niya po gindirekta ang kanyang sagot doon sa topic ng pagmana, kundi hindi din niya gin-change ang subject. Rather, Jesus is pointing to a higher issue. Anong higher issue? Having the right attitude when it comes to gathering the will. Ayan. Yan. Jesus is pointing to a higher issue, having the right attitude when it comes to gathering the will. Yan pong, doon po ng Diyos dinala ang istorya. Ayan. At sinabi ni Jesus Christ na life is more than material goods. Amen. Ang buhay ay higit sa lahat ng bagay. Far more important is our relationship with God. Kaya, hirap na ako Kaya sabi ng Panginoon, when we bring problems to God in prayer, sabi niya, He often responds in the same way. Yung ginawa ng Panginoon na pag-response doon sa tao, sa tao na yon, yun din po ang response ng Panginoon sa atin. Sabi niya, showing us how we need to change and grow in our attitude toward the problem. Dapat inaayos natin. Kaya sabi ko nga, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, no, na nakulangan kami ng isip. Kala namin na, yung pala, hindi dapat natin utusan ang Diyos. May ibang salita na hindi directly, na parang inuutusan. Pero pag sinabi nga, Lord, I need healing, ay hindi utos yun. You are asking God to heal. Yung hindi utos yun. Pero if may gusto kang ipagawa sa kanya katulad ng mga, sabihin nyo nga sa kapatid ko, inuutusan niya ang Panginoon. So, hindi maganda yan. Walang sino man pwedeng umutos sa Diyos because ang Diyos ay may sariling kalooban. Amen! Yan. Kaya sabi niya, the answer is often not the one we were looking for. Ang sagot daw ng Panginoon doon ay hindi po talaga yun ang nais natin. But it is more effective in helping us to trace God's hand. In verse 15, kapatid, ang sinasabi, Jesus says that it is good, that the good life has nothing to do with being wealthy. Ayan. Jesus says that the good life has nothing to do with being wealthy. Ayan, kapatid, ang mabuting buhay, mas maganda yan kaysa kayamanan. Kasi kapatid, hindi ka naman gugutupin. Kaya nga sabi niya sa Matthew 6:33, don't worry. Diba? Bakit tayo nag-worry? Don't worry about anything. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your need and don't forget to thank Him for the answers of your prayer. Don't let your heart be troubled. Trust God. Trust Jesus. Di ba? Kapatid, sabi po niya sa John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, ask anything you like and it will be granted unto you. Kaya kung may pangailangan ka, kapatid, sa Panginoon, kung ikaw na natili sa Diyos at ang salita ng Diyos na natili sa iyo, ask anything. Pangako ng Panginoon, ask anything and it will be granted unto you. So, ano ang kailangan ng tao? Diba? God is our great provider. Amen! Do you believe it? Then, purihin niyo ang Panginoon. Hallelujah. Let's praise the Lord. He is our great provider. He is our life. Kaya ang sabi ng Panginoon, so be on guard against greed. And then sabi niya, against greed. Yung pag-desire natin for what we don't have. Kasi kung minsan, kapatid, marami ka na, pero nagdi-decide ka pa ng isang mga bagay na doon. Yan pala ay part ng kasakiman. Then sabi niya, learn to tune out expensive enticement and concentrate instead on the truly fulfilled life, living in a relationship with God and doing His work. Doing His work. So mga kapatid, yun pong ingatan natin, ang kasakiman. Dahil hindi yan ng Panginoon. And the last, kapatid, is
abundance having the best. Yan. What is God's greatest gift? Ano ba ang pinaka-greatest gift ng Panginoon? Let us see in John 10:10. The thief cometh only to steal. And the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I have come in order that you might have life, life in all its fullness. So nakita niyo kapatid, kapag nabasa mo yan, anong nasa isip mo? Pababayaan ka ng Panginoon? Anong nasa isip natin? Bible lang yun, salita lang yun. It will not happen. Kapatid, hindi ang Diyos nagsalita na hindi niya gagawin. Lahat ng pinangako ng Diyos is ginagawa ng Diyos. Ayan po ang paliwanag ng Bible. Wala siyang kahit na isang pangako na hindi niya tinutupad. Kaya, kapatid, ang sinasabi dito ng Panginoon, I have come in order that you might have life, life abundantly. So mga kapatid, meaning to say, hindi pala ang Diyos nalulugod na kapag ang mga anak niya namumuhay sa kahirapan. Kapatid, naintindihan ba natin? I have come that they might have life, life abundantly. So naparito ang Panginoon, tinanggap na natin. So dapat tayo po ay nasa kasagalaan. Alam mo kapatid, hindi naman masama ang kasaganaan, hindi masama ang kayamanan, hindi masama kung maging mayaman ka kung ang Diyos ang nagbigay. Hindi sa masamang paraan. At talagang kinikilala mo ang Diyos na siya ang giver ng everything what you have. Kaya He came to give us life abundantly. So abundant. Yung bang hindi sinkahos? Hindi ba yung maintaining life? Na kung hindi ka magtinda, hindi ka makakain, kung hindi ka yung bang kahit paano mayroon kang nasisip dyan na kahit hindi ka magtrabaho, mayroon kang makukuha, may ibibili ka, di ba? Kaya minsan masabi ka nga, kapatid, ba't hindi ka nakasimba kanina? Walang pera. Jesus' name. Yung sagot na yan, sa palagay niya, matuwa ang Panginoon. Kapatid, minsan dumarating ang buhay, sa ating buhay ang Panginoon sa isang pagsubok. Sa isang pagsubok na hindi para pahirapan tayo, kundi tinitingnan ng Diyos, kapatid, ang motibo ng puso natin towards Him. Kawalan. Kung kawalan ba, hindi ka na magsimba. Kapatid, ilang beses ko dinala sa inyo ang story ko. Nung panahon ng kawala-wala, buhay ang mga anak ko. Hindi ako magsisinungaling, buhay ang mga anak ko, testigo. Nilalakad namin yan, kapatid. Wala kaming sabon, tide, baritang wheel. Tapos lalakad pa kami. Ang init, yung sabon labada at ang init na dumapo sa katawan mo, sa ulo nyo, ano kaya ang amoy doon pag-abtin dating mo sa taong? Maangot. Nilalakad namin, kapatid, para lang kami makasimba. Para lang kami makapunta. At ang mga, wag na lang, kinukuha ko sa kanilang mga 25 nila, akin na lang yan kasi i-offering ko na lang to sa Panginoon. Ilagay ko pa yan sa envelope. Piso lang, kapatid, tithes. Wala akong magagawa. That's my only money, tithes. I do it for the glory of God, kapatid. Nabi ko sa inyo, niyakap ko ang kahirapan, niyakap ko ang salita ng Diyos noong panahon yan. At hindi kami pinabayaan ng Panginoon. God, sinuprayan kami ng Diyos ng natang pangailangan namin. Tapos ngayon dito, ang ganda ng mga karsada, ng mga daanan, para hindi ka makalabas sa bahay mo, wala kang pamasahe. Pwede lang hindi ka magsimba kung may sakit ka. Talagang, paano yan, may sakit ka, may lagnat ka Diba? Pero kung may ubo ka lang, may mask ka naman dito, sige lakad. Alam mo, I was blessed this morning. Si Dave, pagpasok ko sa kwarto, may lagnat siya. Ko Dave, hindi dapat hanap ka muna ng kapalit. Sabi niya, hindi la madaling araw na nang naramdaman ko na may lagnat ako. So wala na talaga. So wala sa magagawa, kundi sumalang siya. So sabi ko, Lord, Ikaw ang bahala sa kanya.
In spite na may lagnat siya, naupo siya. To the glory of God. Amen? Alam mo kapatid, para sa akin kasi ganito eh. Ang buhay na ito, hindi naman natin eh. Kanya to eh. Oh. So kung ito'y gamitin mo para sa kalwatian ng Diyos, ay siyang bahala. Kanya to eh. Di ba? Kanya naman to eh. Basta ikaw, ginagawa mo kung ano ang dapat mong gawin sa kanyang kalwatian. Gawin mo lang. Ay di bahala ang Diyos, kapatid. And I really believe, kapatid, na matuwa ang Diyos sa atin. Matuwa talaga ang Diyos sa atin. In due time, may sarili kasing panahon, oras ng Panginoon eh. Makikita mo lang ang bakas, kapatid. How God opened the windows of heaven and pour out the blessing that you have no room to contain it. At isa sa requirements ng kasaganaan, kapatid, is give. Give! Magbigay, magbigay. Kapatid, wag na, ano sabi niya kanya, dapat marunong tayo mag-manage ng pera. Hindi sinabi ni Jesus Christ na kapag binuksan ko ang kalangitan, pinasagana ko kayo, dalhin mo sa bangko, itago nyo. Bali ko ng alkansiya, ibaon nyo, itago nyo. Hindi. Hindi niya sinabi. Ang sinabi ng Bible is to help people and to give glory to His name. Amen! Mga kapatid, sana po ay makuha po natin ang mga bagay na yan. Kaya, the eternal life, sabi nila ng Bible, the life He gives right now is abundantly rich and full and eternal. It is eternal yet and it begins immediately. Life in Christ is lived in a higher plane because of His overflowing forgiveness, love, and guidance. Yan. Mayroon pong higher plane. Pakita mo nga yung explanation ng higher plane. Sabi nga po dito, life in Christ live in a higher plane. Ayan o. Plane mean that when one embraces and follow the teaching of Christ and experiences His abundant forgiveness, love, and guidance, their life is elevated to a more spiritually and morally elevated level. Amen! Amen! Malakpakan po natin ang Panginoon, kapatid. Hallelujah! To God be the glory. Oh, praise the Lord God Almighty. Lord, maraming salamat, Lord. You are so faithful, God. Oh God, Lord, wala kaming masasabi, Panginoon. Wala kaming pwedeng ibantay sa iyo, Panginoon. You are everything to us, Father. Lord, maraming salamat, Panginoon. I pray, God, that you will continually bless your people, Panginoon, Lord. Na naway, Panginoon, ang salita niyo ron, ipabuhay namin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Buksan namin ang aming mga kamay, Panginoon, at huwag namin itigong sapagkat, Panginoon, Lord, patuloy niyo, Panginoon, na isinasabog, shower ang blessing niyo sa inyong mga anak. Father, we thank you so much for today. Lord, maraming pong salamat. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, whatever the needs of your people right now, whatever the needs of your people right now, ano man ang Panginoon ang problema, ano man ang kakulangan, ano man ang mga pangangailangan, Lord, you know, kilala mo ang bawat isa, alam mo ang kanilang pangangailangan. Lord, I pray right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, and to the power of the Holy Spirit, Lord, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay. Abutin niyo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ano man ang kanyang pangangailangan. Kung siya man, Panginoon, ay naging mapagmahal sa salapi, Panginoon, at nakalimutan ka, Lord, this time, I pray, Panginoon, Lord, iunat niyo ang iyong kamay, and that's our life right now, Lord. Panginoon, punihin ang mga ang dakilang pangalan. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen. And I live to worship you, my Jesus, you're nothing will ever take your place, my precious Savior.
pray in the name of Jesus that you will accept this offering, these tithes and pledges of your people, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, that you will open the windows of heaven ayon sa iyong mga salita and pour out your blessing, Panginoon, that we have no room to contain. Lord, for it is your promise, Panginoon, that once we give, it will be given back unto us with a good measure, pressed down, shaken together, running over. Lord, maraming salamat. Panginoon, tanggapin niyo po ang mga tithes and offering na gagamitin, Panginoon, Lord, sa ikalawang ng gawain at ang pledges, Panginoon, upang matapos, Panginoon, ang gawain sa inyong bahay sa bahay. For your glory and honor. Panginoon, maraming salamat. Bless now your people, Panginoon. Bless them now mightily, Panginoon. Richly, Lord, abundant blessing. Father, we thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, itaas natin ang ating kamay. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, for the glory of God. Amen, hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon at tanggapin natin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Of the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the power of the Holy Spirit, Church of God. Now receive the blessing of good health. Receive the blessing of prosperous living. Receive the blessing of long life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everyone says, Amen. Amen. Lord, amen. Thank you, Lord.